Napakabuti po ng Diyos natin. Amen. Napapatunayan niyo po ba yan araw-araw? At kitang-kita naman po, malulusog, magaganda, matitikas, matitipuno. Ano po? Ano pa ba ang masasabi natin? We are complete with Him. At ano man mangyari, hindi niya tayo iiwan at pababayaan because He holds everything in His hands. Amen, mga kapatid. What a joy seeing you. Makasama namin kayong pumupurit, sumasamba sa ating dakilang Diyos. At wala nang iba pa tayong pararangalan at sasambahin, kundi ang Diyos, Ama ng ating Panginoong Jesucristo na nagkaloob sa atin ng Kanyang Espiritu upang ganap nating maunawaan ang Kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Amen po. Muli palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. At gaya po ng ating ginagawa, tayo po ay muling tumayo upang basahin ang Kanyang banal na salita. To start, at ito po ay manggagaling sa aklat ng mga Roma, 5:20 hanggang 21. Ang sabi, ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway at nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung paanong naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganon din naman naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang Kanyang banal na salita. And let us pray. Aming Amang Diyos, makapangyarihan, kasama ng banal na Spiritong sumasa amin ngayon, Panginoon. Nagkakaisa kaming parangalan kayo sa pamamagitan at dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Dahil siyang napakagandang regalong ibinigay mo sa amin. Isang napakalaking biyayang maituturing na ipakilala mo ang inyong sarili sa bawat isa. Wala kaming ginawa. Wala kami, Panginoong, iniambag sa aming kaligtasan. Lahat kayo ang nagplano, kayo ang nagsagawa. At kayo, Panginoon, ang nagbigay katuparan. Kaya naman ngayon, muli naming pag-aaralan ito upang lalong higit na malinaw sa bawat isa kung ano itong napakalaking pribilehiyo at karangalang ipinagkaloob mo sa amin. May tuturing na kayamanan higit pa sa anumang hiyas sa daigdig. Panginoon, wala itong katumbas. Wala, Panginoon. Dahil ito ay nanggagaling sa iyo. Banal at makapangyarihan. Sa umagang ito, hayaan mong muli maunawaan ng bawat isa kung ano itong tinanggap namin ito. At panghawakan nila ito. At habang natututo kami sa iyong banal na salita, sabi mo nga, kung ano ang meron kami, ay aming maipagkakaloob. Dahil sinasangkapan mo kami ng kaalaman at ng may karunungan, hayaan mong magamit namin ito para sa lalo pang ikararangal ng inyong pangalan. Narito po ako, lingkod mo lamang, na magsasalita para sa inyong kalooban. Gamitin mo lamang akong kasangkapan, Panginoon, at isang karangalan. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buong sarili at ang aking mga labi, masambit ko lamang ang dapat kong sabihin. Maging ang iyong mga anak na naririto at nakatune in ngayon sa social media, ipinagkakatiwala ko sila sa inyo.
mangusap kayo sa kanilang lahat, banal na Espiritu. Alang-alang sa aming Panginoong Yesus, sa kanyang karangalan, kalwalhatian, magpakailanman. Ito po inihiling namin in Jesus' mighty name. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Makakaupo na po kayong lahat. Pag-uusapan nating muli ang napakahalagang bahagi ito ng katotohanang mahal tayo ng Diyos at dahil mahal tayo ng Diyos, tinanggap nating lahat ang pag-aaralan natin ito, mga kapatid. Unawain natin itong mabuti upang kung bigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ibahagi ito sa iba, hindi po tayo magkakamali. Ano po? Masasabi natin kung ano dapat nating sabihin at lagi nating hilingin ang presensya ng banal na Espiritu dahil siya lamang po ang makagagawa ng mga bagay na kamangha-mangha na hindi natin sukat akalain. Lahat po tayo ay kumakatig lamang sa tulong ng banal na Espiritu. Kahapon po galing kami sa celebration ng Pentecost. And what a joy seeing our brothers and sisters in faith being one, worshiping the Lord our God. Purihin ang Diyos at salamat sa Panginoon sa pagkakataong ipinagkaloob niya sa atin. And I pray, maranasan nating lahat yan dun sa piling niya sa kanyang kaharian. Not only here, hindi po dito. Pansamantala lamang po ang ginagawa nating ito dito. Pero ang katotohanan at tunay na katuparan nito ay doon sa kanyang kaharian. Amen po, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Ang ating kaligtasan ay nangyayari dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Kayo doon? Biyaya lamang po. Biniyayaan tayo ng ating Panginoon. At ito po ay regalong inilaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Iniregalo sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito pong pananampalatayang ito, kaya nga regalo, ay kaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano po? The moment you heard the gospel, the truth, the word of God, kikilos po ang banal na Espiritu at bubuhayin yan sa inyong mga puso at bibigyan niya kayo ng kakayahang manampalataya sa Kanya. Kaya nga po, sa pagtanggap natin ng Kanyang biyaya, hindi tayo pwedeng magmalaki. Na kaya natin tinanggap kasi mabuti tayo at meron tayong mabuting puso. Lahat po tayo wala niyan. We are all sinners, sabi nga. At wala ngang karapat-dapat. Pero dahil nga sa biyaya ng Diyos, tinanggap natin ng libre ang regalong ito. Kailangang maunawaan nating mabuti ang proseso ng kaligtasan tulad ng dalawang salitang ito. The process of salvation na sinasabing saving faith. Nasabihin mo, dito si Pastora pa ulit-ulit. Lagi na lang pananampalataya, lagi na lang salvation, lagi na lang yun ang itinuturo. Kasi po kailangang unawang-unawa natin. Dahil kapag naunawaan natin yan, kusa tayong kikilos ayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Walang makakapigil sa atin. Kahit harangan tayo ng sibat, nakita nyo yung mga dakilang propeta, ang mga dakilang lingkod ng Diyos, anong hinarap nilang mga pagsubok sa buhay nila bilang mga mananampalataya, mga kapatid. Bibigyan ka ng tapang, bibigyan ka ng determination
ng Panginoon para makasunod sa kanyang kalooban. Kahit anong mangyari, susundin mo siya kapag tunay na nangyari sa iyo ang kaligtasan. Ang sabi, saving faith. Sa Tagalog, pananampalatayang nagliligtas. Pakinggan po nating mabuti ito, and I pray na itimo itong mabuti ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay kinakailangan upang matanggap ang regalo ng kaligtasan. Hindi ka mananampalataya ng wala lang, kundi mananampalataya ka sa isang persona. Ano po? Hindi pwedeng, okay, mananampalataya ako, kanino ka nanampalataya? Kailangan may kinaroroonan ng iyong pananampalataya, may pupuntahan ng iyong pananampalataya. At saan papunta yun? Doon sa isang persona. Ang Diyos anak. Na siyang nagdulot sa atin ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, tinanggap nating lahat ang pribilehiyong maaring tanggapin ng isang anak ng Diyos. Kaya nga po sasabihin niyo, di naman ako pastor, di naman ako nag-aral sa Bible school. Anong gagawin ko? Bakit pa sinabi sa kasulatang, we are one body in Christ Jesus? Kung ganon, kung wala kang bahaging gagawin. Tandaan natin yung metaphor na ginamit ni Pablo, we are one body. Anong ginagawa ng body? Kung wala yung bibig, makakapagsalita kaya ako ngayon. Bahagi ako ng katawan. Kung wala ring paa, makakarating ka ba ngayon? Bahagi yan ng katawan. Kung wala kang kamay, magagawa mo bang magbihis? Di ba? Lahat ng gagawin natin, bahagi iyan ng katawan na napakahalaga. Kaya naman, dahil bahagi ka ng katawan, meron kang papel na gagampanan. Saan? Sa katawan ni Kristo, the church, the ministry, He entrusted us. Ano po? Pinagkatiwalaan tayong lahat. Tandaan niyo, the moment na ipinagkaloob sa iyo ang kanyang biyaya at niregaluhan ka ng kaligtasan dahil kay Kristo Jesus, kailangan mo nang isagawa ang iyong pananampalataya. Bago ka maligtas, wala kang dapat gawin eh. Kasi wala namang kalugod-lugod sa Diyos. Lahat naman tayo palpak. Kung in other words, sa panahon natin, sa salita natin, ngayon lahat tayo makasalanan. Walang perpekto kahit isa. Kaya nang may pagmamalaki natin. Ano po? Pero pagkatapos nating natanggap iyon, inangkin natin, ano po? Dito na mag-uumpisa, isagawa mo na kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo. Ano po? Ang pananampalataya ay kung ano ang ating pinaniniwalaan tungkol kay Kristo at ang tugon ng ating puso na may pagtitiwala, kaya tayo susunod sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Again, ini-emphasize mabuti dito ang obedience. Ano po? Matthew 4:19 ang sabi, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Sabi ni Jesus Christ, yun, sa kanyang mga disipulo. Matthew 16:19, ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Take note, at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sasabihin mo, nakakatakot naman pala, aabutin ko pala ang kamatayan. Sabi ni Doc Monsod kahapon, hindi po literally na magpapakamatay ka o papatay. Kaya ka mamamatay kung minsan, sa panahon natin ngayon lalo na, no?
Mag-preach ka nga lang tungkol kay Jesus Christ. O, doon yung nangyari sa UK, isang matandang nagpipreach. Hinuli. Bakit hinuli? Sinasabing, you need a Savior. God is coming very soon. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Hinuli. O, anong ginagawa sa Iran, nung mga underground church dyan sa China, North Korea, sa Yemen, Afghanistan, at kung saan-saan pa. Ano po? Magsalita ka ng tungkol kay Jesus Christ, makikita mo ang hinahanap mo. Ano po? May kalakip na sakripisyo. The moment na nagpasya ka, natanggapin ang regalong ito ng Diyos, maghanda ka. Sapagkat kung paanong pinagdaanan ni Jesus ang napakaraming pagsubok nung nandito siya sa lupa, exempted ba tayo? Of course not. Walang sino mang makahihigit sa kanyang Panginoon. Amen? At dahil Panginoon natin siya, talagang kailangan, magdaranas tayo sa ayaw natin at sa gusto. Hindi man literal na babarilin ka, hindi man literal nasasaktan ka. Yung magbahagi ka nga lang sa mga kamag-anak mo na nga lang, aawayin ka . Di po ba? Itatakwil ka, Sa dinabi-dami naman ng ating lahi, hanggang ngayon sa lahi, sa pamamagitan mo lang, nag-iba ka ng pananampalataya. Bakit ka humiwalay? Yung aking mga lola, na kapatid ni Apo Goring, na nanay ng nanay ko. Ayan na naman, tayo. Naku po, si Tiang Antang talaga. Sabihin ko pa lang ang tungkol kay Kristo, lilitianyahin na niya ako ng kung ano-ano. Ipinanganak ka pa, pagkatapos ganyan lang yung gagawin mo, ihiwalay ka sa pananampalataya natin. Sabi ko naman, kung mali naman ang pananampalataya nyo, ba't hindi naman ako ihiwalay? Galit na galit sa akin. Mag-ingat ka dyan sa mga pagsagot mong yan. Si Tiang Endring na kamamatay lang. Nung bahaginan ko yun ng salita ng Diyos, nandun ako sa Pentor, naghahabol ng bata para turuan sa Sunday School. Ang sabi niya sa akin, ay Beth, tigil-tigilan mo nga yung pinaggagawa mo yan, nakakairita . Wala kang binanggit kundi si Jesus. Bakit pinakain ka ba ng Jesus? Sabi ko nga, basahin nyo yung 10 Commandments, ibinigay ko yung chapter kung saan matatagpuan. Wala kang ibang sasambahing Diyos kundi siya lamang, kako. Basahin mo yung 10 utos na yan para maliwanagan ka, Tiang Endring. Kasi baka mamaya ito lang ang kailangan mo sa buhay mo. At nagkatotoo nga, salamat sa Diyos. Alam niyo po, sa panggigigil niya sa akin, umanap siya ng Bible, talagang binasa niya at hinanap niya yung Exodus 20. Nakakagigil itong batang ito. Masyadong suplada at mataras. Kanino malagmana ito? Sabi niya ganun sa akin . Nung mabuksan niya yung nangusap na yung banal na spirito sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, hindi niya malimutan. Wala kang ibang magiging Diyos maliban sa akin. Nag-iisa lang. At hindi mo pwedeng ikumpara ang Panginoon at hindi ka dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung nilikhang wangis dun sa langit, sa himpapawid, dito sa lupa, hanggang dun sa ilalim ng karagatan. Wala kang sasambahin kundi Diyos lamang. Naku po. Talagang hindi siya mapalagay, hindi siya makatulog. At after 1 year, nagkita kaming muli. Sa halip na magalit sa akin, kala ko sasabunutan ako . Kasi nga, matatanda sila, bata pa ako. Niyakap niya ako. Mabuti na lang, sabi niya, mataras ka. At napakatapang mo. Kung hindi mo sinabi sa akin yun, hindi ko sana nalaman, ito pala ang totoo.
Tandaan niyo mga kapatid, the moment na ibuka mo ang gabi mo at itanghal, ipahayag si Hesus Kristo, ang dami mong kaaway at maraming magagalit sa iyo. Magkabila yan, kaya nga sinasabi ko sa side ng nanay ko, sa side ng tatay ko, nako, lahat galit sa akin kasi ako yata ang kauna-unahang na born again sa amin. Mabanggit pa lang ang pangalan ko, mura, mula ulog ang talampakan yata, minumura ako eh. Bagamat sa awat biyaya ng Diyos, ang aking mismong sambahayan ay nakakilala sa Panginoon. Mula sa tatay ko, nanay ko, sa akin, sa mga kapatid ko. Lahat sila'y nakakilala sa Panginoon sa awat biyaya ng Diyos. At salamat sa Panginoon. Bagamat sa mga kamag-anak ng nanay ko at tatay ko, ewan ko, may ilan-ilan siguro. Kasi pag may namamatay, pag nakita nila ako, wala silang pinupuri kundi yung kamag-anak namin pari eh. Ang sabi ko naman sa katarayan ko, kahit pari yan, kung hindi niya tinanggap si Jesus sa buhay niya, walang kwenta yung pagkapari niya. Akong ganon. Bakit ka ganyan magsalita? Abay, nagsasabi ako ng totoo. Kung hindi yung sasabihin ng totoo, paano pag humarap ako kay Kristo? Tandaan niyo mga kapatid, the moment you believe and speak and tell people how you believe in Jesus Christ, meron kang makakaaway na wala kang kamalay-malay. At ito ang isa sa mga pagpapakasakit na minabanggit. You will lose friends, you will lose loved ones, pero sana sa pamamagitan nito makakilala sila sa Panginoon. Kasi wala nang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa buhay ng tao kundi makilala si Kristo at tanggapin siya sa ating buhay as our Lord and our Savior. Amen mga kapatid! Amen! Thank you Lord! The New Testament conception of faith includes 4 elements. Ang opinyon ng bagong tipan sa pananampalataya ay may kasamang 4 na saligan. At ito po ang pag-aaralan natin ngayon. Una, faith means firmly believing and trusting in the crucified and risen Christ as our personal Lord and Savior. Ito ang matatag, matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa ipinakong Kristo at muling nabuhay bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi sa Romans 1:17, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. I-declare kang righteous because you believe in the Lord Jesus Christ. He is your righteousness. He is our righteousness from God. Ano po? Kaya ka itinuring na matuwid dahil kay Kristo. Bakit? Pinagbayaran na nga yung kasalanang hindi mo kayang bayaran eh. Amen? Pinagpakasakit na nga niya ang kanyang sarili para hindi na ikaw ang maparusahan. Sa halip na ikaw ang parusahan, siya na. At yan po, kahit isang tao, kahit sinong tao, hindi kayang gawin yan, mga kapatid. The righteous person continues to live by faith and in so doing, grows from one level of maturity to another. Ang taong matuwid daw po, nagpapatuloy siyang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At dahil ginagawa niya ito, lumalago siya mula sa pinakamababa hanggang siya ay lumago. Lumago ng lumago.
sa kanyang pananampalataya. Kaya nga makikita mo yung mga ibang talagang matured in faith. Ayan, kagaya ni Doc Monsod na aming speaker kahapon. He is a doctor, silang mag-asawa. Pero iniwan nila ang profession nila for the sake of the gospel. Kasama ang kanilang mga anak. Pumupunta sa iba't ibang lugar upang ibahagi si Kristo. Mga kapatid, sasabihin mo, sayang naman, nag-aral pa. Meron bang sayang sa Diyos, mga kapatid? Wala pong sayang. Kasi ang Panginoon natin, pag nawala sa iyo, kaya niyang palitan yan, masigit pa. Amen? Sa mga itsura na nga lang natin, nung tinanggap natin si Kristo, bago natin tanggapin si Kristo, nakukulubot na kulubot ang mukha natin, napakadilim. Kaya yung naboborn again nga daw, sabi, ang aliwalas ng mukha, ang gaganda ng mga mukha. Kasi nga, ang glory ni Lord, sumasa atin na Kaya nga, pag sumakay ka sa jeep, alam na alam, Kristiyano ka ba, sis? Bakit po? Kasi maaliwalas yung mukha mo Para bang hindi Kristiyano, talagang nakakasimangot, paano nga hindi sisimangot? Ang hirap ng buhay na pinagdaraanan nila. Yung makawala ka sa hirap ng buhay na pinagdaraanan mo. Ano yung mahihirap na yon? Yung sumbat ng kasalanan sa puso mo, mahirap yan. Sumbat na hindi ka makatulog, hindi ka mapalagay. Mahirap po yan. Iba yung kapayapaang nagbumula sa Diyos kung si Kristo ay nakatira na sa iyo. Kahit anong mangyari, hindi ka matatakot. Nakikita sa social media kung kesyo yung masusunog, napakainit, ganito. Kagagaling lang natin sa bagyo Dati hindi kami makatulog, sabi ni Ate Baby, ayaw pa kasi magpa-aircon. Kaya tuloy ngayon, 2 electric fan ginagamit namin, tig-isa kami, mainit nga naman. Kahit ako, naiinitan ako. Biglang umulan. Bandang huli ngayon, kahit yung electric fan niya, ayaw ko na kasi giniginab na ako Ano po? Sasabihin niyo? Bakit? Anong karunungan tayo magpipredict siya sa mangyayari sa mundo? Ang Diyos lang nakakalam niyan. Amen? Kung believer ka, ask the Lord what you want to happen. Lord, sabi nila mainit daw po. Pagulan ninyo nga po, Panginoon. Di umulan. Meron bang imposible sa mga nananampalataya? Kaya nga, you must live by faith and not by sight. Mga anak kayo ng Diyos, gamitin nyo yung karapatang yan. Mga anak kayo ng Diyos, pagtrabahuhan nyo kung ano yung ipinagkaloob sa inyo, kaligtasan, work out your salvation with fear and trembling. Sabi ng salita ng Diyos. Amen po! Hebrews 10:38, at mabubuhay ang taong itinuturing kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Sino pang magliligtas sa iyo pag tinalikuran mo si Kristo? Wala na. Wala nang ipapako. Tapos na yung pagpapako. Tatalikod ka? Bakit? Kaya mo bang iligtas ang sarili mo? Tandaan nating lahat. Yung pribilehiyong ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga, before you were born, I chose you. Wala tayong alam dyan. Ang Diyos ang nakakaalam. Bago ka pa man ipinanganak, sabi niya, pinili na kita. At gumawa siya ng iba't ibang paraan para marating natin yung pagpili, para matanggap natin yung pagpiling yon. Hindi sa pamamagitan ng natin, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, pribilehiyo, mga kapatid, ang tinanggap natin. Regalo na walang katulad.
Amen po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pangalawang element, faith involves repentance. Ito po ang napakahalaga. Faith involves repentance. That is, in true sorrow, turning from sin and turning to God through Christ. Saving faith is always a repentant faith. Nararanasan niyo po ba? Pag kayo nakagawa ng bagay na hindi maganda, nakapagsalita, nagulat, nakapagmura. Hindi ba kayo sinusumbatan ng budhin niyo? Pag hindi kayo sinumbatan, i-question ninyo yung kaligtasan niyo. Kasi ang anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi sumbatan. Makakarinig tayo ng sumbat, makakaranas tayo. Kasi nga, yung banal na spiritong naninirahan sa atin, napipighati, we grieve Him. Pag tayo nakapagsalita ng hindi tama, nakagawa ng mali, asahan mo, mababalisa ka. At salamat sa Diyos. Dahil darating at dumarating yung conviction na yan. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Kasi kung walang conviction, paano mong marirealize yan sa buhay mo? Ano po? Yung nabubuhay ka ng maalban, walang sumbat man lang at kahit ano, okay lang ang buhay mo, nakakatakot yan. Kaysa yung pagdaanan mo, yung katakot-takot na pagsubok, pag dumarang ka sa mahirap, wala kang tinawag kundi ang Diyos. Pero pag nagdadaanan mo, ay magsha-shopping ako bukas sa SM. Saan kaya ang SM ako punta? Balanga ba? Olonga po ba? O San Fernando ba? Pagka ganyan ang kaisipan mo, akala mo masarap at maalwan ang buhay mo. Kawawa ka. Bakit? Trap yan ng dyablo eh. Bakit? Hindi mo na naiisip ang Panginoon eh. Kasi sinabi dito, ang isang tunay na mananampalataya, sabi, inuuna muna ang kalooban ng Diyos. Wala siyang inuuna, hindi niya inuuna ang sarili niyang kagustuhan, ang inuuna niya ang kagustuhan ng Diyos. Seek first His kingdom and His righteousness, all these things will be added unto you. Liligaya ka pansamantala, may damit kang suot, ang ganda ng suot mong damit. Lahat ng nakakita sa iyo, tuwan-tuwan, kasi maganda ang suot mong damit. Kumusta naman yung kaluluwa mo? Nakadamit pa ba? Baka naman hubot-hubad na eh. Ano po? Physical mo lang katawan ng nakadamit, pero pagdating sa iyong spiritong katauhan, bubad na yan. Ano yung ibig sabihin doon? Wala na. Kaya nga sinasabi rito, hindi kalulugdan ng Panginoon ang mga tumatalikod sa Kanya. At lugi ka kapatid pag tumalikod ka. Narasasan mo ng kagandahang loob ng Diyos, tapos tatalikod ka pa. Lugi ka. Kawawa ka. Kasi wala nang kaligtasan maliban kay Kristo. Sabihin mong maganda ka, ang yaman mo, hindi natin pwedeng ipagmalaki yan. Sa isang iglap yan, kayang kunin lahat ng Diyos yan. Amen, mga kapatid. Ang Panginoon lang ang pakanasain natin. If we have Jesus, daig pa natin ang bilyonaryo. Huwag mo nang hangaring maging Bill Gates ka. Kung di naman niya kilala si Kristo, walang kwenta, Gates na lang siya. Ano po? Kahit nagdidildil ka lang ng asin, kung kilala mo si Kristo. Pero ang Kristiyano, hindi kailanman pababayaan ng Diyos. Kaya nga sabi, Matthew 6:33, hindi po ba? Hanapin mo muna ang aking kalooban at ang aking katwiran, lahat ng bagay idadagdag ko sa iyo. Napakahalaga po. Amen, mga kapatid? Acts 2:38 ang sabi, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga makasalanan. Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo.
at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ito po yung kalagawan ng ating saving faith. Ano? Nauna, ikukonvikta tayo ng banal na Espiritu that we are sinners and we cannot save ourselves. At pagkatapos mangungusap siya sa atin, magdi-desire ang heart nating tanggapin natin kung ano yung narinig natin. At pagkatapos nun, through faith, tatanggapin natin si Kristo as our Lord and our Savior. We will invite Him into our hearts. Yun po ang pananampalatayang nagliligtas. Kung walang repentance, mga kapatid, questionable yan. Kaya ka nga ililigtas, makasalanan ka At hindi pa yon, eto pa. Hindi naman kung tumanggap tayo kay Kristo, perfect na tayo at di na tayo magkakasala. Araw-araw nga Kaya nga bago tayo matulog, we need to confess our sins. And He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Araw-araw yan, makakagawa tayo nang hindi natin namamalayan sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya kailangan lagi tayong nagre-repent para laging nagiging maayos ang ating kaugnayan sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Amen. Thank you Lord, purihin ang Diyos. Thank you Lord. Pangatlo pa lang pala tayo. Pangatlo, faith includes obedience to Jesus Christ and His Word as a way of life inspired by our faith, by our gratitude to God, and by the regenerating work of the Holy Spirit. Ang pananampalataya, kasama ng pananampalataya ay ang pagsunod kay Hesus Kristo at sa Kanyang mga salita at gawin nating ito ang maging panuntunan ng ating buhay. Ano po? Na pinalalakas ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat sa Diyos at sa pamamagitan din ng pagbabago, patuloy na pagbabago ng banal na Espiritong suma sa atin. Mga kapatid, kaya tayo magbabago because of the regenerating work of the Holy Spirit. Mahirap magpakabanal, sabi nga nung isang host sa 700 Club. Ay hindi po mahirap magpakabanal. Imposibleng magpakabanal. Kung hindi lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi meron tayong sinful nature at nandito pa po sa atin yan. Wala pa po ang kalubusan ng kawalan yan. Mangyayari pa lang po yan pag napalitan na yung ating katawang pisikal ng glorified body, dun pa lang. Pero until nandito pa tayo at nandito pa rin tayo sa laman, magkakasala at magkakasala pa tayo. Pero remember, meron tayong daan. Kaya nga sinasabi, He is the way, the truth, and the life. Jesus Christ, our Lord. Amen po mga kapatid? Aminin natin sa Diyos kasi kahit hindi natin aminin, pagbalakan pa nga lang natin, alam na niya Paglilihim mo pa. Kaya nga pag umarap ka sa Kanya, hindi pwedeng, hindi ka umamin. Kasi alam niya. Pinagbalak-balakan mo pa lang. Kaya nga sabi sa kasulatan, yung lalaki, tingnan ng babae nang may pagnanasa. Ano? Ano sinasabi? Nagkakasala na siya ng pangangalunya. Tingin pa lang yun. Wala pang kasawang gawa. Ano po? Kaya po mag-iingat tayong mabuti at lagi nating alalahanin itong pribilehing ito. Kaya nga nililinaw sa ating mabuti.
Doable po kasi may kasama tayo na nag-empower sa atin. Sino? The Holy Spirit of God. The third person of the Trinity. Isa siyang persona, isa siyang Diyos na magbibigay sa atin ng kakayahang maisagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Kung hindi natin maliliwanagang mabuti ito, mga kapatid, ay lugi tayo. John 3:3-6. Pakinggan yung mabuti. John 3, Juan 3:3-6. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, paanong maipapanganak na muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na spirito. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na spirito ay nagkakaroon ng bagong buhay na spiritual. It is an obedience that comes from faith. Therefore, faith and obedience belong inseparably together. Sabi ko nga nung ako'y mag-preach, I'm sorry to banggitin ulit. Gusto mong mamatay ng 2 beses, ay ipanganak kang minsan lang. Pero kung gusto mong mabuhay ng 2 beses, kung gusto mong mabuhay, kailangan 2 beses kang ipanganak. Minsan ka lang mamamatay, 2 beses kang ipanganganak. 1 beses ka lang mamamatay, 1 beses ka lang ipanganganak, pero 2 beses kang mamamatay. Anong pipiliin mo? Ito nga, binasa natin. 2 beses kang ipanganganak, 1 beses ka lang mamamatay. Bakit? Kasi ipinanganak ka minsan, sabi nga sa tubig, ayan, nilinaw nga. Ipinanganak ka ng nanay mo. At pagkatapos, kang ipanganak ng nanay mo, kung pangalawang beses kang ipapanganak muli, ipanganganak ka na sa Espiritu. Ibig sabihin, nakakilala ka na sa Diyos. Kaya mamamatay ka minsan lang. Ano yung kamatayang yon? Pag humiwalay na ang ating kaluluwa sa ating katawang pisikal, lahat naman tayo mamamatay dito, wala namang hindi. Maliban na lang kung datnan ka ng rapture. Ano po? At yung sinasabi kong, minsan ka ipanganganak at 2 beses kang mamamatay. Mamamatay ka na nga ng pisikal, mamamatay ka pa ng spiritual. Naintindihan niyo po? Yung kamatayang, ay yung kapanganakang minsan, ipinanganak ka lang ng nanay mo. Pagkatapos kang ipanganak ng nanay mo, hindi mo kilala si Kristo. Mamamatay ka sa katawan mong pisikal. At pagkatapos mo mamatay sa katawan mong pisikal, pagharap mo sa Diyos, dahil hindi mo kilala si Kristo, mamamatay ka rin spiritual. Bakit? Maihiwalay ka forever and ever sa Panginoon eh. Yun ang kamatayang spiritual eh. Saan ka pupunta eh? Siyempre, alam nila kung saan kayo pupunta. Yun, ang 2 kamatayan, 1 kapanganakan. Kaya nga po, hangarin natin. 2 beses tayong ipanganak para minsan lang tayo mamatay. Amen! Mga kapatid, naintindihan niyo po. Mahalaga po itong pinag-uusapan natin. Romans 16:26b, ang sabi din, ito'y ayon sa utos ng walang kamatayang Diyos para ang lahat ng tao ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Tandaan niyo, paulit-ulit ha? Sumampalataya at sumunod sa Kanya. Saving faith without commitment. Saving faith without the commitment to sanctification is impossible. Ulitin ko, saving faith without the commitment to sanctification
is impossible. Anong ibig sabihin? Ang pananampalatayang nagliligtas kung wala yung commitment na isinusuko mo at sumusunod ka sa kalooban ng Diyos ay napaka-imposible para sa iyong kaligtasan. Kasi kailangan pagkatapos mong, sabi nga, justification, na justified ka sa kasalanan mo nung tanggapin mo si Kristo. Pagkatapos mong tanggapin si Kristo, mangyayari ang sanctification. Ano yon? Yung naihiwalay ka na. Mula sa mundo, naihiwalay ka na, dinala ka na sa kaharian ng Diyos. At dahil nasa kaharian ka na ng Diyos, obligado ka ngayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ipinamumuhay mo na yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, you are being sanctified every day. Pabago ka ng pabago. Pabanal ka na ng pabanal sa tulong ng banal na Spirit ang sumasa iyo. Kapatid, possible with the help of the Holy Spirit. Pangapat, faith includes a heartfelt personal devotion and attachment to Jesus Christ that expresses itself in trust, love, gratitude, and loyalty. Ang pananampalataya kasama yung buong puso at personal na devotion. Yung devotion mo at attachment mo kay Jesus Christ that expresses itself in trust, love, gratitude, and loyalty. Alam niyo po, habang ako'y nasa CR, ugaling-ugali ko talaga ito sa CR. Doon ako nakikipag-usap kay Lord. Ano po ba yung intimacy, Lord? Paano po ba yun? Yung intimacy, kinakausap ka. Ngayon, may in-inculcate sa puso ko at sa isip ko ang Panginoon. Okay. Yung relasyon ng tao sa tao. Paano mo masasabing intimate ka na sa isang tao? O sa manliligaw. Primero, magkaklase kayo. Kilala mo siya, pati pangalan niya, kapitbahay mo, kilala mo. Pero intimate na ba kayo? Di pa, magkakilala lang kayo. Kailan kayo magkakaroon ng intimacy? Kung ipahahayag mo na yung kalooban mo, ikaw na lalaki, doon sa gusto mong ligawan. Kung mutual yung inyong feeling sa isa't isa, magkakaroon kayo ng intimacy. Paano mangyayari yun? Maya-maya, ngayon may cellphone na, kasi nung araw walang cellphone May cellphone na, maya-maya nagtatawagan kayo. Kumain ka naman, hindi pa nga Anong ulam nyo? Yung mga ganun, no? Lahat ng nangyayari sa'yo, alam niya. Siya rin, yung nangyayari sa kanya, alam mo. At maya-maya kinakausap mo. Hindi ka nagsasawa. Ano po? Not like pagka nagdadalag at binata na yung mga bata. Lalo na pag nasa high school na. Nako. Pag enter pa lang mag-ano yung nanay, all. Ayan na naman si nanay, nag-uumpisa na namang kumatak-katak Pagdating si tatay, ganyan, ayaw na ayaw. Walang gustong kausap, kundi yung boyfriend, girlfriend nila. Yung intimacy sinatawag, yung kalapitan po ba, nasabik kang gustong kausapin, yung napakahalaga sa puso mo. O yung mag-asawa, wala akong asawa Pero, sa mag-asawa na lang, alam mong intimate silang dalawa. Nagsusubuan, nag-aalalahanan. Tapos kahit saan pumunta, may pasalubong si Mr. sa misis. Tapos yung misis lagi nagpapaganda, hindi mo kang pindangga. Sasabihin ako, maliligo ako, baka maamoy ako ng mister ko at magano sa akin, mawalang gana, amoy suka na ako. Yung mga ganyan. Ano po?
Pero dahil intimate kayo sa isa't isa, kahit amoy suka pa yan, kahit amoy sibuyas pa yan, dahil mahal nyo ang isa't isa. Sasabihin mo, ay maligo ka nga. Amoy suka ka, amoy panigang ka. Mabango-bango pa nga yung sinigang no? Sasabihin sa'yo kung anong gusto niyang mangyari sa'yo para lalo kayong magkalapit sa isa't isa. Ito yung mag-asawang sinasabi ko. Ano po? Ibablant mo, sasabihin mo sa kanya, magbihis ka mahal, maligo ka naman mahal. Yung lahat ng kapintasan niya, sasabihin mo sa kanya. Ganyan ang Diyos sa atin Sasabihin niya kung ano yung mga mali natin. Sasabihin niya yung mga pinagkakabalahan natin. Wala ka nang panahon sa akin. Pansin niyo pag hindi kayo nagbasa ng salita ng Diyos o nakinig sa salita ng Diyos. Katakot-takot na sumbak ang mararamdaman niyo sa puso niyo. Kasi nga nagkukulang kayo ng mga pagkaing espiritual sa sarili niyo. Ganon din sa intimacy ng mag-asawa, kailangan maging tapat sa isa't isa at sabihin ang ayaw sa isa't isa. At pagkatapos na nalaman na ang kamalian ng isa't isa, binubuo uli yung intimacy nila. Kaya nagkakaroon ng magandang pagsasama ang mag-asawa at nagkakaintindihan. Kaysa yung hindi mo kinakausap, ini-isnab-isnab mo. Ganyan din sa Bible. Sinasabi na nga ng Lord, mag-aaral ka na salita ng Diyos, magbasa ka. Hindi mo pinapansin. Hanggang sa mapansin mo na lang ang sarili mo pag nag-pray ka, parang hindi yata ako narinig ni Lord sa prayer ko. Walang ano. Tsaka wala na yung enthusiasm, wala na yung passion na gawin, yung pananalangin, pagbabasa, pakikinig. Wala nang kasabihan sa pagdalo sa mga gawain. Mga kapatid, kabilin-bilinan po sa atin yan. Ayaw ng Diyos napapalayo tayo sa Kanya. Gusto niya lagi tayong malapit sa Kanya. Pero kung minsan tayo yung nagkukulang, wow, once and for all, ma-realize natin yan. If you have a good relationship to our God, gaya ng pagkaroon ng relasyon sa inyong kayong mag-asawa, kayong mag-boyfriend, mag-girlfriend. Be intimate. Hindi yung sinasabi kong sa mag-boyfriend, girlfriend, yung intimacy, iba-iba yun. Yung ibig sabihin, yung kalooban mo na sinasabi mo. Yung mga kapintasan niya, sinasabi mo para baguhin niya yung kapintasan na niya. Ganun ka rin. At maging sa mag-asawa, handa tayong tumugon, handa tayong magpatuwid sa mga kapintasang hindi nakalulugod sa paningin ng mga taong nagmamahal sa atin. The same thing with God. Sinasabi sa atin ng Panginoon kung yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya, gawin natin, makinig tayo. And that is obedience, mga kapatid. And that is faith. Ano po? Kung sasabihin, si Pastor, pag nangangaral, lagi na lang akong pinatatamaan. Itong tamaan ka, di salamat. Nagkabukol ka. Para matuto ka. Ito'y para sa ating ikabubuti, mga kapatid. Kaya tayo itinutuwid, mahal tayo ng Panginoon at ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya. Amen! Ang sabi, faith includes a heartfelt personal devotion and attachment to Jesus Christ. That expresses itself in trust, sa pagtitiwala, pagmamahal, pagpapasalamat, at loyalty, faithfulness. Gaano tayo ka-faithful kay Lord? Tanungin niyo sarili niya, how faithful I am to you, Lord? Kayo lang po makakasagot niyan, mga kapatid. At alam ng Diyos yan. Ano po?
Huwag nating sayangin ang buhay. Napakaganda ng buhay. Kahit maraming pagsubok na sinasabi habang naghihintay tayo sa Panginoon, napakasarap mabuhay sa Panginoon. Napakasarap mabuhay. At napakapalad ng taong makakakilala sa Kanya. Ito ang Matthew 22:37. Sumagot si Jesus, mahalin mo, and take note, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito yung utos niya sa bawat isa sa atin. Our whole being. Kompleto. Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Yan ang utos niya. Mahalin natin siya. Para maranasan natin yung intimacy natin sa Kanya. Na lalo tayong maging malapit na malapit sa Kanya. 1 Peter 1:8, kahit hindi ninyo siya nakita, ay mahal ninyo siya. Take note. At kahit hindi pa ninyo siya nakikita, hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Kaya nga kung minsan sinasabi mo, napakabuti ng ating Diyos, makikita mo, pati ilong mo tumutulo, hindi lang mata, pati ilong tumutulo. Bakit? Kasi damang-dama mo yung sinasabi ng mga salita niya. Na once na sinabit mo, inangkin mo sa buhay mo, ang sarap mabuhay sa piling mo, Panginoon. Totoong-totoo yun. Kasi nagre-react yung ating mga mata, lumuluha. Ang ilong natin, tumutulo ang sipon sa katotohanan ng sinasabi natin kasi nararamdaman ng puso natin at ng kaluluwa natin. Amen, mga kapatid. Sige po, ipalakpak niyo ang inyong mga kamay para sa ating Diyos. Purihin siya. Faith in Jesus as Lord and Savior is both the act of a single moment and continuing attitude that must grow and be strengthened because we have faith in a specific person who died for us. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay mangyayari lamang sa isang sandali. Subalit, sabi nga, a continuing attitude dapat nagpapatuloy na pag-uugali na dapat lumago at mapalakas. Dahil meron tayong pananampalataya sa isang tukoy na persona na namatay para sa atin. Amen po, mga kapatid. John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Lahat na tumanggap at nandalig sa Kanya, binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi ba karangalan yan, mga kapatid? Karangalang may tuturing para sa bawat isa sa atin that we became children of God. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. It is important to note that John never uses the noun belief. In Greek, pistis. Ibig sabihin po ng belief sa Griegong salita ay pistis. Yet, he uses the verb believe. In Greek, pisteo. 98 times. For John, saving faith is an activity, something that people do. True faith is not a static belief and trust in Jesus and His redeeming work. Take note, but a loving self-abandoning commitment that constantly draws one near to the Lord Jesus Christ in spiritual intimacy. Anong sasabihin ng mga anak ng Diyos? Amen!
Napakahalaga mga kapatid, nang sabi ni John. Hindi niya sinabi yung belief, yung pananampalataya, sinabi niya yung manampalataya. Yung salitang manampalataya, 98 beses. Dahil ang sinasabi ni John, yung pananampalatayang nagliligtas ay isang gawain na ginagawa ng tao. Ang tunay na pananampalataya ay hindi stagnant, walang pag-unlad. Take note, mga kapatid. True faith is not static belief. Ang tunay na pananampalataya ay hindi stagnant. Take note, hindi stagnant, walang pag-unlad ang ibig sabihin. At paniniwala kay Jesucristo at sa kanyang ginawang pagliligtas. Yan ang static belief. Subalit, sabi nga, kundi a loving self-abandoning commitment, a loving self-abandoning commitment that constantly draws one near to the Lord Jesus Christ in spiritual intimacy. Sa halip sabi, ang isang buong pagmamahal na iniiwan mo yung makasarili mong hangarin at inilalapit mo mabuti ang iyong puso kay Jesucristo, na inilalapit mo ang iyong espiritu kay Kristo ng napakalapit, spiritual intimacy. Ibig sabihin, mga kapatid, na kaya mong iwan ang mga gusto mong mangyari sa buhay mo, ang mga pangarap mo, for the sake of Christ. Para sa Kanya at sa Kanyang layunin. Hindi ko sinasabing iwan nyo yung pamilya nyo, iwan nyo yung buhay nyo. No, ang Lord ang mangungusap niyan. Gaya ng pangungusap niya sa buhay ko. How many times I've tried na bumuo ng isang sarili kong pamilya, mga kapatid. How many times? But God says, no. Ang dami kong pangarap. Gusto ko pa nga maging arkitekto eh. Ang dami kong pinangarap sa buhay. Pero wala akong magawa. Ito ang kalooban ng Diyos sa akin. At nung tumugon ako at sinabi kong, opo, Panginoon. Inaasahan ko ba na magiging maalawan ang buhay ko? Hindi po. Napakaraming pagsubok. Ang mga pinagdaanan ko na until now nga. Pero alam niyo, sa mga pagsubok na yon, dinevelop niya ang aking puso, ang aking karakter, at ang aking pag-iisip patungo sa Kanya. At sinasabi niyang, wala kang kailangan, kundi ako lang. At pinatutunayan po niya yan araw-araw sa buhay ko, mga kapatid. Gaya ng sinabi ni Pablo, when I am weak, then I am strong. Kapag lingkod ka na Diyos, marami ka talagang pagdaraanan. Pero huwag kayong matakot, sabi nga, do not be afraid. I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Wala na kayong dapat katakutan. Ano bang ihandog natin sa Diyos, papalitan niya yan ng higit pa sa ating inaasahan.
Amen po mga kapatid. Kaya lakasan ninyo ang loob nyo habang naghihintay tayo sa kanyang muling pagbabalik. Gawin natin ang ating dapat gawin. Ibahagi si Kristo sa lahat ng tao at hayaan ninyong malaman nila ang napakadakilang pag-ibig na meron ng Diyos para sa kanila. Kung naranasan, sabi nga, you cannot give what you do not have. Danasin mo para alam mong at masabi mo. Amen po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat. Maraming salamat. Kasi talagang hindi ka patapos sa amin. At itinuturo mo sa amin ang mga tamang daang dapat naming lakaran. At totoo sinabi mo sa iyong salita, makipot ang daan, papunta sa iyong kalooban. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Ayaw naming pumunta doon sa malawak na daan, Lord. Mahirap man ang aming pagdadaanan sa pamamagitan ng aming struggle sa pagsunod sa iyo. Nag-i-struggle talaga kami, Lord. Nag-i-struggle kami. Hindi namin pwedeng hindi aminin sa iyo yan. Pero ikaw na rin ang nagsabi, amen Diyos, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At buong katapatang sinasabi mo sa iyong puso, mahal mo kami. At gusto mo pa na lalo kaming mapalapit sa iyo. Bigyan mo kami ng kakayahan at kapangyarihan na makasunod sa kalooban mo. Speak to us mightily. Huwag mong hayaang maging idol lang kami habang naghihintay kami sa iyo, kundi maggamit mo ang aming buhay. Ayun, that's the purpose ng tawag mo sa amin. Dahil lahat kami ay may layunin. May layunin ka, kaya ka nagpakilala sa amin. Bahagi kami ng iyong katawan. Nagagawa, makikisamang gagawa sa lahat ng mga gumagawa sa bahagi ng bawat katawan. Tulungan mo kami, Lord. At bigyan mo kami ng lakas ng loob para magawa namin ito. Aaminin namin sa iyo. Napakahina namin. Pero dahil ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin ang higit pa sa aming inaakala, naniniwala kaming tutulungan mo kami. Hindi mo ibibigay ang mga pagtuturong ito sa amin, kundi mo kami mahal. Tinuturuan mo kami kasi ayaw mong mawalay kami sa iyong piling doon sa iyong kaharian. Salamat po. Maraming salamat po sa pagpapahayag mo ng tunay mong damdamin sa bawat isa sa amin. Hahawak po kami ng may pananampalataya sa iyo. Dahil alam namin, paninindigan mo ang iyong sinabi. Dahil kayo ang Diyos na tapat at matuwid. At nais mo rin kaming maging matutuwid dahil sa iyong anak na si Jesus. Tinatanggap po namin ng buong pagpapasalamat. At ito po ay hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tinanggap sa aming buhay bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Thank you, Lord. Thank you, Lord.